1989, Davao Metro Discom Hostage Crisis. Isang kaganapang gumimbal at tumatak na sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nung bihagi ng mga preso ang 15 miyembro ng protestanteng grupo na tinatawag na Joyful Assembly of God sa loob mismo ng Davao Metro Discom, na sa mga panahong iyon ay nagsasagawa lamang ang naturang grupo ng isang prayer service para sa mga bilanggo. Ang hostage crisis na ito ay isa sa pinakamadugong hostage drama sa kasaysayan ng Pilipinas. Tinatayang nasa 21 individual ang namatay at nalagas. Ito pa ay nangyari sa ilalim ng pamumuno ng nooy kakahalalang na alkalde ng Davao na si Rodrigo Duterte. Ang mapangahas na pang-hostage na ito ay pinamunuan ni Felipe Pugoy at ang kanyang notorious na gang na binansagang Wild Boys of Dapecol. Kasama din niya rito ang isang dating sarhento ng Philippine Air Force na si Muhammad Nazir Samparani na na-dismiss sa tungkulin dahil din sa kinasangkutang hostage crisis taong 1976. Ang naturang pambibihag ay humantong sa kabrutalan at kababuyan matapos walang awang ginalaw ng mga tukmol na ito ang mga kababaihang bihag, kung saan dinig sa mismong labas ang pagmamakaawa at sigawan ng mga biktima sa tuwing sila'y gagalawin. Una nilang nilapastangan ang 36 years old na si Jacqueline Hamel na ginawang laruan ng mga preso at tinapos sa paglaslas ng patalim sa leeg nito. Ang kaganapang ito ay agad na sumubok sa bagsik ng The Punisher na si Digong ukol sa banta ng seguridad sa syudad ng Davao. Sa kagustuhang lutasin ito ni Digong ay humantong din sa pagiging bihag nito at napasakamay siya ng mga notorious na kriminal. Halina't ating balikan at alamin kung gaano ito kabrutal at paano humantong ang hostage crisis na ito sa pinakamadugong katapusan na ikinasawi ng 21 na katao sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Inyo lahat, papasok ako hostage. Sila nagsabi, wag. Bakit? Sir, kagabi nagyaw-yaw yan. Kasi sabi mo raw na ipapardon mo sila right away within 1 week. Sabi ko nga, naniniwala pala sila. Ating munang balikan ang kaganapan sa Davao Penal Colony. 4 na buwan ang nakaraan bago nangyari ang naturang madugong hostage crisis. April 2, 1989, sa kasagsagan ng unang termino ng nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte, nangyari ang isang jailbreak sa Davao Penal Colony na binubuo ng 15 preso na pinangungunahan ni Felipe Pugoy at ng mga kasamahan niyang miyembro ng Wild Boys Gang ng Davao Penal Colony or Dapecol. Sa naturang hostage crisis ay kaagad nakalabas ang mga preso matapos magbanta sa mga gwardyang nakabantay sa gate na totodasin nila ang mga bihag, kung saan bawat isa sa mga preso ay may bitbit na mga hostage civilians. Matapos ang naturang jailbreak, kaagad pumalayo ang grupo gamit ang isang jeepney at nagtungo palabas ng Davao. Ngunit bago pa man nakalabas ng Davao Region ang mga preso, naharang na ito ng Philippine Constabulary 120 kilometers mula sa Davao Penal Colony sa pamamagitan ng utos ni Mayor Rodrigo Duterte. Demand ng grupo ni Felipe Pugoy ay ang makasakay sila ng eroplano patungong Maynila upang hiningin kay nooy Pangulong Corazon Aquino ang paglipat sa kanila mula Davao Penal Colony papuntang National Penitentiary sa Muntinlupa nang dahil umano sa pagiging abusado ng mga jail guard sa payitan ng Davao.
Sa kasagsagan ng negosasyon na pinangunahan ni Duterte, napag-alaman nila na may hawak na bihag ang grupo ni Pugoy na isang sanggol na nasa peligro na ang buhay nito. Kaya naman kaagad na ipiniresinta ni Duterte ang kanyang sarili bilang kapalit sa pagpapalaya ng sanggol na bihag na siyang sinang-ayunan naman nila Felipe Pugoy at ng mga kasamahan. Sa pag-usad ng negosasyon, nakumbinsi rin ni Mayor Duterte ang mga preso na siya'y bihagi na lamang sa kanyang mismong opisina kapalit sa pagpapalaya ng mga bihag. Kalaunay, mapayapang pinakawalan rin ng 13 preso ang kanilang bihag na sinundan rin ng kanilang pagsuko. Ngunit sumuko man ang 13 preso, hawak pa rin ang natitirang 2 preso na sina Felipe Pugoy at Ricardo Navarro si Duterte sa kanyang opisina kasama ang 2 pang binatilyong bihag. At nang dahil sa tila malabo nang mangyari ang kahilingan ni Felipe Pugoy na makatungo ng Maynila upang hilingin kay Pangulong Corazon Aquino ang kanilang hangarin na makalipat. Ang huling kahilingan na lamang nito ay makita ang kanyang ina na kaagad naman tinugunan ng military at matapos ang pagtugon sa hiling, tuluyan na rin sumuko sina Pugoy at Ricardo Navarro. Kapalit sa pangakong ilipat sila sa National Penitentiary sa Muntinlupa kasama ang iba pang mga bilanggo. Patapos ang ginawang pagsuko ng grupo ay kaagad silang inilipat mula Davao Penal Colony papuntang Davao Metro Discom kung saan hindi na isakatuparan ang kanilang kahilingang mailipat sa Muntinlupa nang dahil sinampahan ang mga ito ng bawat biktima ng kasong kidnap at nang dahil sa bigong kahilingan nila Pugoy at kasamahan nito na mailipat sa National Penitentiary. 4 na buwan ang lumipas. Muli na naman ng hostage sina Pugoy ng mga sibilyan kung saan sa pagkakataong ito ay naging madugo na ang pangyayari. Ika-13 ng Agosto ng parehong taon, bandang 4:30 ng hapon, muli na naman ng hostage si Felipe Pugoy. Ngunit sa pagkakataong ito kasama na niya ang isang convicted sergeant ng Philippine Air Force na si Nazir Samparani at 14 na mga preso na purong mga kasapi at ng samahang Wild Boys of Davao Penal Colony. Dito binihag nila ang isang grupo ng protestanteng Joyful Assembly of God na nagsasagawa lamang ng isang prayer service sa loob ng piitan ng mga araw na iyon. Isa sa mga naging pangunahing hiling nila Pugoy ay ang makausap ang nooy Congressman Ramon Mitra at Senador Santanina Razul. Ngunit kaagad itong tinanggihan ng 2 opisyal sa kadahilanan na ang pangyayari ay pinanghahawakan na ng mga negosyador ng militar at sa pagkakataong ito gustuhin mang muling pumasok ni Mayor Duterte para kausapin sina Pugoy at mga kasamahan nito ay pinigilan ito nang dahil lubhang mapanganib na ang umano'y namumuong galit ang mga ito kay Mayor Duterte nang dahil sa pangako nitong hindi tinupad. At sa pagkakataong ito, kagaya ng dating hiling pa rin nila Pugoy ang mailipat sa National Penitentiary sa Muntinlupa. Dito na rin kaagad nagbigay ng 4 na oras na palugit sila Pugoy para tuunan ang kanilang hiling. Ngunit ang masakla ay ginalaw na pala ng mga preso ang mga bihag na babae kung saan dinig ang bawat hiyawan at iyakan ng mga ito. At sa pagsapit ng pangalawang araw ng hostage crisis, muling inextend nila Pugoy ang deadline ng kanilang hiling na ayon sa mga otoridad ay kakausapin pa muna nila ang National Penitentiary para sa mabilisang pagpapalipat nila Pugoy at ng mga kasamahan. Dagdag rin sa kahilingan nila Pugoy ang isang safe passage at isang bus na umano'y gagamitin nila paglabas ng kulungan. At sa pagsapit ng gabi, pangalawang araw ng pango-hostage, tila mas naging kalbaryo pa para sa mga kababaihan ang sitwasyon nang walang awa pa rin itong ginalaw ng mga preso. Kinaumagahan, August 15, bandang 10:00 ng umaga, nagtangkan tumakas ang grupo nila Pugoy palabas ng bilangguan
kung saan ginawa nilang human shield ang bawat bihag. Sa nakunang eksena, makikitang bawat isang preso ay may isang bihag na dala kung saan makikita na hawak ni Bugoy ang isang Australian missionary na si Jacqueline Hamil. At sa unti-unting paglalakad ng mga ito palabas sa bilangguan, nagpakawala ng isang warning shot si Nazir Samparani na kaagad ginantihan ng mga otoridad. Bagay na nagresulta ito sa palitan ng bala kung saan kaagad humandusay si Nazir Samparani at ang bihag nitong dala-dala. Nang dahil sa pangyayaring ito, kaagad bumalik sila Pugoy sa loob kung saan kinaladkad nila ang mga bihag na may iilan ng duguan ng dahil sa pangyayari. Ngunit ilang oras lamang ang lumipas, nakatakas naman ang dalawang bihag na kaagad nagbigay ng salaysay sa kung ano ang tunay na kalagayan ng mga bihag sa loob. At nang dahil sa ipinapakitang kabrutal ang pagtrato ng mga sospek sa bawat bihag, ilang oras ang lumipas, bandang 3:00 ng hapon, nangyari ang muling palitan ng bala sa pagitan ng militar at ng mga preso, kung saan pinaulanan ng militar ang loob ng tear gas na nagresulta sa paglabas nila Pugoy at kasamahan nito mula sa loob kung saan sila nagtatago. Kung kaya't dito na niratrat ng mga kapulisan ang bawat sospek na nagresulta sa pagkasawi ng mga ito. Pagaman todas man ang lahat ng salarin sa hostage drama na ito, kasama namang nasawi ang 5 hostages. Kabilang na ang Australian missionary na si Jacqueline Hamil na nagawa pang maitakbo sa ospital, ngunit kalaunay nasawi rin ito. Bagay na ang 1989 Davao hostage crisis ay isa lamang sa pinakamadugong hostage crisis sa kasaysayan ng Pilipinas na nagresulta sa pagkasawi ng 21 buhay, kabilang ang 16 na sospek at 5 hostages. Samantala, ang mga survivors sa hostage crisis ay dinala sa kustodiya ng mga militar at ayon na rin sa utos ng nooy Brigadier General Mariano Bacay, isa sa mga negosyador, ay ipinagbawal ang pag-interview ng mga media sa mga nakaligtas na bihag. Kaya naman nagkaroon ng spekulasyon na ang hakbang na ito ay malinaw na cover-up ng mga opisyal na humawak sa insidente. Kaya naman ipinag-utos ng chairman ng Committee of Defense na si Senator Ernesto Maceda na masusing imbestigahan ang mga involved na negosyador. At dito napag-alaman ng grupo na maraming naging lapses ang mga kapulisan at ng mga negosyador. Isa na dito ang kawalan ng sapat na pagsasanay ng mga kapulisan sa paghawak ng isang hostage crisis. At isa ding ikinagulat ng mga investigador ang pagbibigay ng agarang shoot-to-kill order sa mga hostage takers. Sa pangyayaring ito ay inirekomenda na repasuhin at i-review ang mga batas at alituntunin para sa pagpasok ng mga bisita sa isang piitan o detention centers. Kaya matapos ang pangyayaring ito, naging mahigpit na ang mga patakaran kaugnay sa pagtanggap at pagpapapasok ng mga bisita sa mga kulungan sa ating bansa. So ngayon, alam mo na ha?